Hello guys! Good morning everyone! So, andito ako ngayon sa aming kalamansian. And ito yung first time ko na maglakad-lakad dito sa season ng kalamansi. So, gusto ko lang ipakita yung aming kalamansian kapag season niya. So, ang season na ito ay magsa-start ng August. Actually, magsa-start siya mag-bear ng fruit. Mag-uumpisa siyang mamulaklak sa buwan ng July. And then, August, September, October, ayan. Yan na yung kanyang kasaganaan. Diba? Ayan, sobrang dami oh. Lalo sa area na to dito, ito yung pinakadulo. Kasi rice field na yun doon. So, nandito ako sa pinakadulo. And ang aming kalamansi ay may total, ang aming kalamansi mini farm ay total of, I think, 200 something trees. So, it was a lot to maintain. And, sabi nga, ang katotohanan, kahit sabihin nating season tayo ngayon, kung hindi mo naman inalagaan yung kalamansi, hindi naman siya magbubunga ng ganito kadami. Buwan ng June and July, sobrang tumal ng kalamansi, guys. Pero since yun nga, inalagaan namin, may naha-harvest pa rin kami. Hindi lang ganito kadami. Hindi ganito kadami. And kung tatanungin nyo kung paano namin mini-maintain ang aming kalamansi, simple lang, magdamo ka lang. Ayan, so ngayon maraming damo sa area na to. Kasi dinadamuhan lang namin to ng, gamit lang yung kamay namin. Wala naman kaming makinarya dito. So, trabaho siya araw-araw. Everyday kang nandito, magbawas ng damo, at least 1 to 2 hours every day, 'di ba? Pero actually bumili kami ng hindi ko alam kung ano yung tawag doon, basta plastic material na ilalagay lang namin dito sa pathway or yung middle ng kalamansian para mabawas-bawasan yung aming dadamuhan. Tingnan mo yan oh. Sobrang dami. Ikaw na lang yung mapapagod kapag ganito. Unlimited blessing to guys, and thank God. Kasi ibig sabihin nito, may pera tayo. Ha ha ha. 'Di ba? Pera 'yan. Basta't masipag ka lang mag-harvest. Masipag ka lang mag-maintain. Walang magiging problema. And anyway, hindi ka naman maiinitan talaga dito kahit magdamo ka. Kasi tingnan mo naman oh, yung shade ng kalamansi oh. Hindi masyadong mainit, malamig. Ganyan. Ang dami. Ngayon pa lang tinitignan ko pa lang siya, sabi ko, paano ko kaya ha-harvestin to? Dati ang problema ko, ano kayang ha-harvestin namin kasi walang bunga. Ngayon, paano ko ha-harvestin to? Siguro sa isang puno lang baka makakuha ko ng isang balde. 'Di ba? Gagawa ko ng video at pipili ako ng isang puno dito na ha-harvestin ko at tignan natin kung gaano karami ang makukuha natin sa isang puno lang ng kalamansi. So, kailangan ipupwesto natin yung ating camera na medyo malayo-layo para, hindi ko pa nagagawa yun pero gagawin ko siya. Especially na season siya ngayon. Diba? Perfect time para gumawa tayo ng magandang video. So, yes, nilalakad-lakad ko kayo sa area dito. And dito sa area na to, napansin nyo, napakataas ng kalamansi dito. Ang taas. And ang branches ng kalamansi is very flexible. So, kapag medyo maliit ka, okay lang umakyat. Ako, nagsiswing-swing lang ako. Para ako naglalaro, nakakapagod. Pero kung ini-enjoy mo yung ginagawa mo, di ba? Walang problema. So, tingnan nyo itong isang to. Ang payat. Payat pa sa akin. Payat to kasi itong, yung isa pa rin doon, payat din. Itong area na to, sinasadya talaga ng nanay ko na hindi lagyan ng abono. Hindi kami naglalagay dito kasi andito yung puno ng rambutan, puno ng ano tawag doon, langka ng ate ko. And then kapag naglagay kami dito ng abono, may kaagaw. So, payat na matangkad ang aming kalamansi sa area na to. And actually, sabi ng nanay ko, naisip niya daw na putulin itong puno ng langka dito. Hindi ko alam. Siyempre sa ate ko yan. Haha, huwag natin sabihin. Ayan. 'Di ba? Ang dami. Ang dami at trabaho talaga to, guys.
So, dito lang nang umiikot ang aming mundo. Especially mundo ng nanay ko. Kasi ako marami akong ginagawa. Hindi ako palaging natulong. Marami akong ginagawa. Pag sinanay ko ang nagdadamo dito, ako yung nagluluto sa bahay para kapag gutom na siya, di ba? Hindi siya mamroblema, may pagkain na. Ganyan. Tulungan lang. And mamaya ipapakita ko sa inyo yung nangyari sa markot namin. Nag-markot kami like 2 months ago. And I think total of 1,500. And ang daming bunga, oh. Parang mga kuto lang. Parang kuto ko lang ng bata ako. Ay, Diyos ko, Lord. Ay, sorry. That was foul. And kapag nag-apply ka ng fertilizer, ganyan lang, oh. Nilagay na dito ng fertilizer, ng spray lang. Kasi pag nag-apply ka ng fertilizer, di ba, mas gumaganda yung kalamansi, mas kumikinang, mas numinipis yung balat. Like, actually, dapat talaga may fertilizer tong mga to. Pero, hindi lahat nalalagyan namin ng fertilizer kasi sobrang dami neto eh. Sobrang daming puno. So, hindi lahat. Pumipili lang kami minsan ng puno na medyo kailangan ng atensyon. Alam niyo yun. Sobrang dami. Ayan. Ito yung mga minarkot namin. Ayan. Ready na siya at nagbebenta na nga kami. Yan o, kasi may ugat na. Ready na siya. Diba? So marami yung puno na minarkot. Siguro may mga 10 puno yan na minarkot. Kasama ito mga maliliit na puno na to. Minarkot din to. Ayan. And hindi lang ako naka-video pero marami na kami naputol. Siguro mga 30 na puno na. Like this one, okay. This one. Ito. Wala na. Naputol siya kasi sobrang dami ng bunga niya. Sobrang dami, oh. Ayan. Hindi na niya kaya yung bigat. So kapag ganyan, wala na. Hindi na yan mapapakinabangan. Hindi na yan natin matatanim. Useless na yan. And kalugian na natin yan. Ganyan, oh. Same with this one. Wala na. At dahil marami din siyang bunga. So isakat na natin yan mamaya. So kapag ganitong markot, pag kinat natin dito, yan, yung ganyan, 50 benta namin yan. And then kapag nilagay natin sa pot, and after 1 week or 2, or 1 month, binibenta namin ng 150 to 200. Now, kapag sumobra pa siya sa isang buwan, marami na siyang bunga, and healthy na siya, stable na siya, binibenta namin siya ng 250. Ganyan. And yes, ito lang guys. Ito lang ang ating video for today. Nag-ikot-ikot lang ako para ipakita ko sa inyo yung ganda ng aming kalamansian, di ba? Sa 4 na buwan ko dito, hindi pa ako nakapagtimpla ng kalamansi. Oh my God. Yan mo to, baba, oh. Andyan lang, kailangan upuan mo siya para maabot mo. Magandang moment to para sa akin. Mag-take ng videos. Ayan. Naisipan nga namin na magpatulong mag-harvest. Kasi sobrang dami, hindi namin kayang harvestin to. I swear. Hindi kaya ng ating powers. Ayan. Meron ng nilagyan lang namin ng kahoy. Kasi matutumba na siya eh. Sinalabanan na lang niya yung kanyang buhay. Pero syempre, ang dami niyang bunga. Ganyan lang sa buhay. Tuloy lang ang laban. Hanggat may dahilan, di ba? Parang kalamansi lang yan. Ang dami niyang bunga, kailangan niya pang kumapit. Yan. Yun lang guys. Thank you for watching and good morning everyone. Yun lang yung ating update ngayon. And ayun nga, gagawa ko ng video ng aking, it's either tomorrow or Friday.